Kumusta mga kapatid ang ating liwanag mula sa Diyos? Marami bang nasisiyahan sa ating mga buhay? Talaga bang hayag ang liwanag ng Diyos? O maraming nagtatanong, kailan ba ang full moon? Pinagpapalang araw po para sa ating lahat at welcome po para sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo muna sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa sandaling pinagkaloob sa amin upang makapag-aaral at makapagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Hinihiling namin ang gabay ng sa ating Espiritu at hinihiling namin, Panginoon, na buksan mo aming puso. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang oras na ito ng aming pag-aaral sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mayroong isang bata na nakapaglikha ng isang laruang bangka na gawa niya. Talagang excited na excited siya nung mabuo niya ito. Kaya dinala niya itong laruang bangka sa isang ilog na malapit sa kanilang bahay. At pagdating niya dun sa ilog, kanya agad na nilagay ang bangkang ito sa tubig, sa ilog, at habang kanyang pinagmamasdan, tuwang-tuwa siya. Kasi nga, nakakatuwa na hindi tumatao at talagang nagbabalanse yung kanyang ginawang bangka at satisfied siya sa kanyang ginawa. At minsan ay pinapalayo niya dahil nga nakatali ito sa kanya, pinapalayo niya, pinapahaba-haba niya yung kanyang tali. At sa hindi inaasahan, ito'y napunta doon sa portion na malakas yung current ng tubig ng ilog. Kaya hinihila niya at talagang mabigat din kasi nga gawa ito sa kahoy. Kaya nga nahirapan siyang hilain pabalik sa kanya dahil sa lakas ng daloy ng tubig, ng current. Hanggang sa tuluyang napatid yung tali doon sa kanyang laruang bangka. Kaagad siyang tumalon doon sa gilid at hinabol ito hanggang sa, dahil mas mabilis yung agos ng tubig, hindi niya na nahabol hanggang sa hindi niya na nakita yung kanyang laruang bangka. Hinahabol niya, hinahanap niya kung saan-saan, doon sa kung sumabit ba ito sa gilid ng ilog hanggang sa hindi niya makita at nagtatakip silim na umuwi na lang siya sa kanilang bahay na malungkot. Makalipas ng isang linggo, galing siya sa eskwelahan, nadaanan niya ang isang tindahan na nakatawag pansin sa kanya sapagkat paglingon niya, parang may display na isang laruang bangka. Lumapit siya at tiningnan niya sa salamin, dun sa estante, nakita niya, bangka niya. Sabi niya, bangka ko yan, bangka ko yan. Kaya pumasok siya sa loob at nakiusap doon sa store manager at ang sabi niya, Sir, yun pong naka-display dyan po sa loob niyo ng tindahan ay akin po yan, laruan ko po yan, nawala lang sa akin dahil po inanod ng doon sa sapa namin. Akin po yan, sir. Sabi ng store manager, ganun po ba, iho? Kung interesado ka niyan, bininta na rin kasi yan sa akin. Bilhin mo na lang kahit 100 pesos. Tuwang-tuwa yung bata, kaagad tumakbo pa uwi ng bahay. At pagdating sa bahay, talagang hinahanap niya yung kanyang mga naiipong mga pera. At salamat na may eksakto nakabuo siya ng 100 pesos. Kaagad siya bumalik doon sa tindahan yun at sinabi niya doon sa manager, na, Sir, ito na yung 100 pesos. At tuwang-tuwa naman yung manager na inabot sa kanya yung laruang bangka. At nung mahawakan niya na ito, kanya itong niyapos ng mahigpit at ang sabi niya, 2 beses kitang naging akin. Una, nung ginawa kita, akin ka na. Ngunit, nung inanod ka, nawala ka sa akin. Ngunit ngayon, sa pangalawang pagkakataon, pangalawang beses,
akin ka na ulit dahil pinili na kita. Alam niyo mga kapatid, yan pong kwentong yan ay isang magandang paglalarawan ng pagtubos ni Jesucristo sa atin. Kung paano na tayo inangkin. Bakit? Tayo ay Kanya na. Nilikha na tayo ng Diyos. Nung Kanya tayo likhain, tayo ay Kanya. Ngunit tayo inanod ng kasalanan. At tayo'y nahiwalay sa Diyos. Sabi ng Roma 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nahiwalay. We were separated from God because of sin, dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na bugtong anak ng Diyos, Kanya tayong tinubos. Sa anong paraan? Binayaran niya ng malaking halaga yung Kanyang kamatayan sa krus. Yung Kanyang pagtubos, inangkin niya tayong muli. Binili niya tayo. Yan po ay sinabi ng unang Korintos 6:20 that you were bought with a price. Tayo binili ng isang halaga, isang malaking halaga. Buhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa pangalawang pagkakataon, tayo naging Kanya dahil tayo'y Kanyang tinubos. Binayaran niya ng malaking halaga, ito'y sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Ngayon, kung bakit niya kailangan tayong tubusin, kung bakit tayo'y Kanyang tinubos, hindi lamang upang magkaroon ng kaligtasan, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, kundi upang maibalik din ang una o orihinal na plano at disenyo ng Diyos sa ating mga tao. Ano ba ang orihinal na plano o disenyo ng Diyos sa tao? Ito po'y mababasa natin sa aklat ng Genesis chapter 1, verses 26 to 28a. Ito po ang nakasulat. Basahin ko. Pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang larawan. Sila'y Kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Talatang 28, sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito." Ang orihinal na disenyo ng Diyos sa tao ay ang likhain tayong kawangis o kalarawan niya. Ang orihinal na plano ng Diyos sa tao ay ang pamamahalain niya. So atin pong himay-himayin ang mga katotohanan ito. Una, we are created in God's image and likeness. Ang ibig sabihin, ang katangian ng Diyos, God's character, God's righteousness, yung katuwiran ng Diyos, ay ibinabahagi niya sa tao. Nilikha ng Diyos ang tao na walang bahid pa ng kasalanan. We are created perfectly. Ngunit nadungisan lamang ito at nasira ang imahe ng Diyos na ito sa ating mga buhay nung sumuway at nagkasala ang ating mga unang magulang na si Adan at si Eva. Ngunit salamat sa Diyos mga kapatid, na ibalik itong imahe ng Diyos na ito nung tayo'y matubos ni Jesucristo. Thus, the righteousness of God through Christ has been restored unto us, has been given and has been restored in us. Ayan po ang nakasulat naman sa Efeso 4:24, ang sabi pa ng kanyang salita. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos
at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Our righteousness, our holiness comes from God alone. We don't have righteousness on our own. Marami ang nasisiyahan kapag nakakita ng sobrang liwanag ng buwan, lalo na kung full moon, at na-appreciate nila yung sobrang maliwanag yung buwan. Ngunit alam ba natin na ang buwan ay walang sariling liwanag? Alam ba natin na ang liwanag ng buwan ay saan galing? Yes, that's according to science, no? Galing sa araw. Ang buwan ay wala siyang sariling liwanag, ngunit ang liwanag na nakukuha niya sa sun, sa araw, ay nire-reflect niya. So kung ano yung liwanag na kanyang nakuha, nire-reflect niya. Kaya napakaliwanag. Minsan, tingin natin sa buwan. Kung full moon, no? Minsan naman ay talagang walang buwan tayo nakikita. Ngunit yan po ang may significance po sa atin, no? Na dapat po nating malaman, no? Mula sa salita ng Diyos. Because in the same way, we are reflectors of God's righteousness. We don't have righteousness on our own. We don't have goodness on our own. Dahil tayo mga sumunod na angkan ni Adan ay ipinanganak na ng makasalanan. Yan po ang katotohanan. We receive godly character and God's righteousness through the Lord Jesus Christ. We received our righteousness from God, our godly character from God through Jesus Christ. We serve as God's reflectors on this earth. Tayo'y nagsilbing bigay ng liwanag sa madilim na mundong ito, liwanag na hindi nanggagaling sa atin, kundi liwanag na nanggagaling sa Kanya, galing sa Diyos. Sabi ni Jesus Christ, "So let your light shine before men." Kumusta mga kapatid ang ating liwanag mula sa Diyos? Marami bang nasisiyahan sa ating mga buhay? Talaga bang hayag ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita, sa pamamagitan ng ating mga kilos at ginagawa? Nakikita ba ng mga tao na talagang godly ang taong ito? And that is because, not because of us, but because of Him na nasa atin. The image of God has been restored in us. At hindi po mapipigilan yung liwanag at relasyong natanggap natin mula sa Diyos na ipapahayag ito, nakikita ito ng tao, mga kapatid. Kumusta ang ating liwanag? Ito ba'y nakikita at marami bang nasisiyahan? O maraming nagtatanong, kailan ba ang full moon? Kailan nila huling na appreciate ang liwanag mo at liwanag ko? Mga kapatid, in this dark world, we are God's light. We are God's reflectors of His light. We are God's image bearer. Tayo po'y tagapagdala ng imahe ng Diyos na nasa atin. We are light bearer. Tayo po'y tagapagdala ng liwanag ng Diyos na nasa iyo at nasa akin. Yan po ang katotohanan mula sa Kanyang salita. Pangalawa, hindi lamang we are created in God's image and likeness. Pangalawa, we are created to have dominion. Tayo nilikha ng Diyos upang mamamahala. Verse 28, ito po ang nakasulat, "At sila'y pinagpala niya." Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig
at kayo ang mamamahala nito. Tayo'y nilikha upang mamahala. From the King James Version, ito po ang kanyang pagkasalin, let them have dominion. Sa NIV, let them rule. Sa ISV, let them be masters. Binigay ang utos na ito nung hindi pa nagkasala si Adan at si Eva, nung hindi pa nagkasala ang tao. Ibig sabihin, ang pamamahalang ito ay godly dominion or righteous dominion. Ngunit dahil sa pagsuway, dahil sa pag-disobey ng tao sa Diyos, at nagkasala ito, nawala na rin ang tamang pamamahala. Mula nung nagkasala ang tao hanggang ngayon. Kaya wala pong perpektong pamahalaan. Walang perpektong pamamahalaan. Walang governance na walang bahid ng pagkakamali. So, mga kapatid, nawala na yung righteous dominion dahil sa pagkakasala ng tao. Ngunit ito naman ang good news. Salamat sa Diyos dahil sa ginawang pagtubos ni Jesucristo, hindi lamang na ibalik, na i-restore yung image of God in us for us who believe and receive Him, but na ibalik din ang godly dominion has been restored. Righteous rulership has been given and has been restored to us again. Sa lahat ng mga tumanggap at nananalig kay Jesucristo, na ibalik yung matuwid na pamamahala, maka-Diyos na pamamahala. Ngayong tayo kanya ng mga anak, dahil sa ating personal na ugnayan o relasyon sa Kanya, kailangan maipahayag, mai-apply natin ang godly dominion, ang righteous dominion, yung maka-Diyos na pamamahala o matuwid na pamamahala, tamang pamamahala. Saan? Una, of course, sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. Let the dominion, first of all, first and foremost, of God be the center sa ating mga tahanan. Let God has His dominion over our family. At tayo mga magulang na atasan na mamahala sa ating pamilya ng may katuwiran at kabanalan. At ating turuan ng ating mga anak, palakihin ayon sa kalooban ng Diyos mula sa Kanyang salita. Kaya mahalaga na habang mga musmos pa ating mga anak, ating mga bata, ay turuan na ng katuwiran ng Diyos. Ituro ang salita ng Diyos. Sabi ng isang writer, it is easy to build a child than to repair an adult. Totoo po yun. Mas mahirap ang mag-repair kaysa mag-build. Habang bata pa, hubugin sa katuwiran ng Diyos. Ituro ang prinsipyo ng kaharian. Ang kingdom vaccine of God's righteousness and the image of God in us. Ituro sa mga bata bago mabayrusan ng mga virus sa mundong ito ng maling paniniwala, maling pamumuhay. Kaya mga kapatid, isang paalaala po sa atin na magsimula sa ating mga tahanan, mamahala ng may katuwiran at kabanalan sapagkat naibalik na sa atin. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng karunungan papaano mamamahala ng naaayon sa Kanyang kalooban. So mamamahala tayo sa ating tahanan, sa ating lipunan, society, o saan man tayo naroon. Christians, believers of the Lord, take the lead and have dominion. Kung bakit minsan walang dominion? Dahil hindi nalalaman at hindi nakikilala na tayo'y Kristiyano pala. Diba? Marami po na
hindi alam, Kristiyano pala yan. Ba't hindi halata, no? So mga kapatid, magpahalata na tayong anak tayo ng Diyos. Hindi na po panahon na sasang-ayon at sasabay pa rin sa agos ng kamunduhan. Minsan kung bakit hindi nahahalata na tayo mga citizens of the Lord's kingdom dahil tayo sumasabay sa agos ng mundong ito. Kung ang pattern or kapamaraanan, kalakalan ng mundong ito ay nagpapadulas, ibig sabihin nag-under the table, naglalagay. Kristiyano naglalagay din, gumagaya din. Kung sa eskwelahan ay talamak ang kopyahan, mga Christians nagkukopyahan din. How can we make a difference in this world? Kung sa mga tahanan, yung mga magulang madalas ang gumagawa ng modules ng mga bata, ng mga anak, tayo rin kaya laging perfect yung modules ng anak natin dahil tayo ang gumagawa. Pero alam ng bata na hindi niya sagot yun. Where is righteousness in the home? Kaya nga yung paalaala na yan para sa ating let the dominion of God, the dominion of God's righteousness and holiness be seen, be manifested in our home. Kaya mga kapatid, yan po ang hamon ko sa atin ngayon. Ang ating mga tahanan ba ay hayag na pinaghaharian ng katuwiran ng Diyos. At sa labas ng ating mga tahanan, kanila bang nakikita ang liwanag ng Diyos? Remember, we are God's image bearer. Tagapagdala ng imahe ng Diyos, ng katangian ng Diyos, ng katuwiran ng Diyos, ng kabanalan ng Diyos sa ating mga buhay. We don't have righteousness, holiness of our own. We received our righteousness and holiness from God. Ngunit kailangan po natin maipahayag ito, maipadama, maipakita sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapatid, sa oras na ito, hangad mo bang maibalik ang orihinal na disenyo at plano ng Diyos sa buhay mo bilang kalarawan niya, kalarawan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katuwiran at kabanalan? At hangad mo bang magkaroon ng isang matuwid at makadiyos na pamamahala una sa iyong tahanan at magkaroon ng buhay na patutuo sa iyong lipunan? Mga kapatid, ikaw na nakinig ngayon, kung ito ang hangarin mo at hangarin ng ating puso, una, inanyayahan kitang magpapakumbaba sa harapan ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang kasalanan. At buong puso at isip siyang paniwalaan na si Kristo'y namatay sa krus upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan, upang matubos tayo sa tiyak na kapahamakan. Buksan ang puso't isipan at buong pusong paniwalaan na yung kamatayan ni Jesucristo sa krus ay para sa iyo at para sa akin. Siya ay namatay sa krus para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya buong puso natin siyang tanggapin sa ating buhay bilang ating magdubos at personal na tagapagligtas. Kung ito ang hangarin ng iyong puso ngayon, sumunod ka sa aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, ako po'y buong pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat kong nagawang kasalanan noon at ngayon. Panginoong, patawarin mo ako. Buong puso akong naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus para sa akin, para sa aking mga kasalanan.
Kaya binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay, Panginoon. At tinatanggap kita ngayon sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking personal na manunubos at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, pagharian mo ako. Gamitin mo ako. Kasangkapanin mo ako bilang iyong tagapagdala ng liwanag at tagapagpahayag ng patutuo na ako ay iyong tinubos at ibinalik na sa iyong plano at disenyo bilang kalarawan mo at bilang patutuo sa mundo. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ko. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain tayong lahat, mga kapatid, na natin purihin